Tsaka na ako mag-upload diyan sa Facebook. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Hindi na sana ako mag-ano, kaya lang ayaw niyong umalis. Nakita ko may naghihintay na 38 eh. Sabi ko, pagbigyan na natin 'to 'no. Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uusapan natin, yun nga 'no. Sa nabitin tayo kanina. Ulitin na lang po natin, back to the top. Nararapat po siguro na imbestigahan ng, Senado itong si Makagago para i-reveal niya 'no, yung kanyang yung source ng, nagbabayad o yung mismong nagbabayad. Kasi mukhang malabo po na palagpasin. Hindi po simpleng ano 'to, hindi po simpleng pera. Kumbaga, 'wag natin sanayin yung sarili natin na, sa dami ng, problema, sa dami ng, kanya-kanyang nakawan, kanya-kanyang, issue, ay dapat na pong palampasin ito, 'no? Baka naliliitan kayo sa problema nito, hindi po nararapat. Kasi, ano kung maraming kasabay na issue, talagang gano'n, sabay-sabay yung mga issue, eh. Ito po matinding akusasyon 'to. May umamin na bayaran siya. May involved na 400 million. Sabi ni Senator, Amy Marcos, hindi po biro 'yan. Pera po ng taong bayan 'yan kung matutukoy na politiko ang nagbayad. Okay, pag-usapan din po natin ito pong, marami po nasiyahan dito sa ginawa ni VP Sara. Mukhang magkakaroon na po ng ano 'no, yung back to the roots tayo, yung culture po ng mga Pilipino, yung kulturang madisiplina, yung kulturang magalang 'no. Kasi isang ano lang 'yan, o 'di sa'yo irrelevant, 'wag kang makinig, irrelevant pala sa'yo, wag niyong pagpilitan yung sarili niyo, irrelevant pala, 'di 'wag kayong makinig. Irrelevant pala sa inyo yung 400 million, yung 125 ni BP Sara hindi irrelevant. Pinag-usapan ng lahat. Okay, eto po, yun pong, positive na ginawa ni BP Sara. Una, nakuha niya yung ano, kasi alam niyo po yung mga teacher, sa totoo lang, ang daming trabaho, least appreciated. Hindi naman masasabing maliit ang sweldo, pero sa sobrang dami ng pinatatrabaho sa kanila. Tapos, ayan nga, produkto ano sila, biktima actually, biktima sila ng child protection policy na yan. Yan po, before Sara Duterte, masigawan lang, matitigan lang yung bata, mapagalitan mo, bawal. Mabuti na lang po meron tayong sekretary na nagbabalik ng sense, no? Binibigyan niya ng ano, no, na sensible uli pamumuno na dapat ibalik yung disiplina sa mga kabataan, hindi yung ina-adapt natin yung problema na actually problema ng US yan, eh. Yung kawalan ng disiplina ng mga estudyante. Yung sagot-sagutin yung magulang, sagot-sagutin yung mga teacher. Yun yung gusto nating i-adapt dito sa Pilipinas, eh. Mabuti po 'to na meron tayong secretary ng, education na katulad ni VP Sara. Tapos yun po 'no, yung patuloy na panawagan kay VP Sara at sa lahat. Si Barry Gutierrez naman this time hindi nila tinatantanan, na dapat may posisyon, dapat nagsasalita. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tignan po ninyo to, no? Ito po galing sa inyo. Irrelevant na yan, kabadong.
Natatakpan lang yan, walang hiyang gobyerno na to. Hindi ko po pwedeng palagpasin. Yun na nga eh. Pag hindi po natin pinanawagan to, parang, alam niyo yung ginagawa sa atin? Parang normal na lang. Kung normal na lang yung mga kapalpakan ng gobyerno, normal na lang yung nangyayari sa NAIA. Wala na. Nung una, nasishock pa tayo, di ba? Unang brownout na NAIA, pati yung mga mambabatas natin, nagsabi pa ng heads must roll. Pangalawang brownout, wala nang heads must roll. Nasira yung kung ano-ano sa NAIA. Tapos sunod-sunod po. Mga sa NAIA pa lang yan. Tapos yung sa bigas, tuloy-tuloy. No? Wag po nating kasanayan. Hindi po porket sangkatutak na yung kapalpakan, hindi na po tayo magbabantay. Ay, palpak talaga, gaganon na lang natin. Hindi po. Ito po kasi kakaiba. No? Presidential sister po. Yung ate po ang nagsasabi na mayroong binabayaran o may budget na 400 million para siraan yung mga Duterte, kasama siya. 25 million nga kay Senator Amy. Bakit hindi po natin pwedeng palampasin ito? Kasi may nag-corroborate eh. Yung mismong binayaran, si Makagago. Ngayon, kung lahat po to, aamin lang sila, ako binayaran ako para siraan. Yung sinisiraan niya, sino yung siniraan niya? Si Duterte, si Kibuloy, tsaka si Banatbay. Tatlo. Ang tanong, sino nagbayad sa kanya? Kung tao po ng gobyerno yan, lahat po ng mali, nariyan na. Alam niyo po, naisip ko yung pangkaraniwan teacher, nakasalang yung pangkaraniwan teacher lagi sa katulad niyan. Nagalit ka, napikon ka sa mga estudyante mo dahil walang mga disiplina. Kung hindi po matino yung DepEd Secretary, kung ang DepEd Secretary ay bookish, kung ano yung nakalagay sa ng mga letra, suspended na yan, na walang bayad, di ba? O gusto niya, o nape-pressure sa mga tao. Di po ba? Pag pangkaraniwan, po pwede. Pero yung umaamin na ang laki-laki, binayaran ako, highest paid ako. Tapos sinasabi ng senator na kapatid ng Pangulo na mayroong bayad na 400 million. Tapos hayaan lang natin. Tandaan po ninyo si VP Sara Duterte, 125 million lang yung ipinansira sa kanya. Hindi lang umubra dahil yung COA nagsabi na walang anomalya yung confidential fund na 125 million ni Sara Duterte. Pero ipinansisira sa Vice President eh. Tapos eto, porket nakarinig tayo ng bilyon-bilyon na hindi na natin iintindihin yung 400 million. Hindi na natin sasabihan kahit yung mga kaalyado natin. Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator Tolentino. Ito po, direkta. Parang parang napakalaking insulto naman yan. Oo, binayaran ako. Highest paid ako. Para siraan. Umamin. Tapos wala tayong gagawin lahat. Wala kayong gagawin sa Senado. Pero yung mga walang katuturan, dahil pinag-iinitan nyo si Kibuloy, yung personal po yun eh. Yung pong kaso ni Kibuloy, it's sa kanya po, wala pong involved na pera ng pamahalaan, wala pong involved na government official, pare-parehong private po to na nararapat na mapunta yung kaso sa proper court. Pero pinapatulan ninyo dahil kaibigan ni Duterte. Pinapatulan nyo ng investigasyon.
Kahit walang involved na pera ng taong bayan. Ito po may umaamin. Binayaran kami. Binayaran ako. Katunayan ako highest paid. Tapos hindi tayo interesado lahat. Ano na nangyayari sa lipunan natin? Normal na lang yan. O, mag-hire kayo ng mga bayaran. Wala namang palang pumapalag. Kahit pala matuklasan nila na may bayaran, kahit pa pala umaamin na bayaran para manira. Hindi niya naman sinabing manira. Pero yun yung trabaho niya eh. Bakit po hindi natin pwedeng isalang kahit sa Senado? No? Yung mga kasama po ni Pangulong Duterte, bakit po hindi kayo makabawi ng pag-iimbestiga? Kasi tinutuduhan po alam niyo po no, magagaling naman kayo, Senator Tolentino, ikaw naman pinakamagaling niya. Bakit po hindi natin kayang bawian? Samantalang involved po dito, 400 million. O kaya si Senator Amy na mismo. Kasi kung i-expose nyo lang po sa press conference tapos wala kayong gagawin, para saan po yung pag-expose nyo sa press conference? Tawa lang ng tawa, oh. Pinagtatawanan lang. Binayaran ako. Pinagmamalaki pa. Nabayad siya. Ano ba naman yung imbestigahan natin? Ma-expose man lang. Sino yung nagbabayad? Sino yung nagbabayad? Para sirahan yung mga Duterte. Bakit po hanggang, may nagbabayad? Bakit hanggang dun lang? Huwag po natin gawing normal yung mga hindi karapat-dapat na normal. Parang, pabayaan na natin yan kasi kaya naman sagutin ng mga Duterte vloggers yan na hindi bayaran. Ganun lang yun. Hindi ba tayo interesado kung saan galing yung pinambabayad kay Makagago? Kung sino nagbayad kay Makagago, kung saan niya galing yung binayad? Galing ba yan sa sariling bulsa? Parang hindi ako makapaniwala. Magkano? Ilan? Sino? Sino yung mga binayaran? Buti na lang matabil yung bibig ni Makagago. Pinagmamalaki niya na siya ay bayaran. May hindi niyo na po kinakailangan tuklasin, no? Para malaman po ng taong bayan, dalawa lang naman sasabihin nila, sarili nilang pera yon o pera ng taong bayan yon. Alam niyo po yun, hindi niyo na po kinakailangan mag-imbestiga eh. Kusa nang umamin yung mga tao. Sobra naman kung wala lang tayong gagawin lahat. Pati tayo, pati yung mga kagrupo ni Pangulong Duterte, wala kayong gagawin. Ano na mangyayari sa atin? Normal na lang. Okay, isa pa po, in a positive note naman, kasi masyado mabigat yun. Hindi ko po makaya eh. Una, hindi ako binabayaran. Kanina pala, naroon ako sa live saglit lang ako, patapos na pala si Atty. Trixie. May pumasok din doon na mga katulad ng pumapasok sa atin. Parang, I don't care about you. Parang ganun eh. Nakalimutan ko na pero parang ganun yung Sabi na to, bakit ka pumapasok kung matabil ang tawag doon? Honest. Matabil. Dalawa lang po yan. Sige, sama na natin honest. Matabil, honest, o mahina utak.
Bakit mo ibibisto na bayaran ka, 'di ba, in the first place? 'Di ba kahinaan na utak 'yun? Hindi ka hindi ka naman talent, hindi ka na ang pinagawa naman sa'yo wala namang 'di ba yung mga rally, okey 'yun 'pag magbabayad ka ng talent kasi pampa-attract ng mga tao 'yan, eh, 'di ba? Babayaran mo yung mga banda, babayad ka ng singer, komedyante para maka-attract ng tao. Talaga 'yun, eh, wala naman po rally, hindi pa naman po eleksyon ngayon, eh. Bakit nagbabayad para manira? Eh, paninira yung ginagawa, eh. Okey, dito naman tayo sa medyo positive 'no. Alam niyo po, matagal na nating problema 'to, eh. Problema ni Kiko Pangilinan 'yan, eh. Nakikita nila sa Amerika ay yung nakalimutan ko na kung anong tawag dun sa batas ni Kiko Pangilinan. Yung 'pag yung, menor de edad bawal makulong, 'di ba? Kaya mauutak yung mga ano natin, eh, mauutak po rito yung mga kahit po yung mga simpleng kriminal. Literal po pang-intindi nila, eh, 'di ba? Yung mga mapasindikato, maliit na kriminal, juvenile, 'di ba? O inadapt natin 'yun. Kaya ang ginagamit po ng mga ano, ang ginagamit po ng mga, karamihan ng mga sindikato at kahit yung karaniwang kriminal, o sige, akyat bahay kayo yung mga menor de edad. May dala-dala pa pong ano, eh, ang masaya nito, may dala-dala pong birth certificate yung mga bata. Alam niyo 'yun, 'no? Ano po kami menor de edad. Tapos sa'tin, menor de edad, dahil ayaw sumabit nung mga magagaling yung mga abogado, eh. Sasabit ka lang kung barangay ka, sasabit ka kung pangkaraniwang pulis. Dahil sa takot nila na sumabit, walang nagagawa, pinakakawalan, eh. Balik na naman hanggang sa maging 18 siya, hanggang puwede na siya. Hanggang puwede na siyang makulong talaga. Eh, too late na, 'no? Dinevelop mo na yung utak ng bata para maging kriminal. Inadapt natin 'yan, pero nakakalimutan natin sa Amerika merong juvenile court, eh, merong juvenile, na kulungan, eh. Hindi naman kulungan, parang para mag-reform sila, 'di ba? Meron nun, sa'tin wala, eh. Kulang tayo ng pasilidad, pero ina-adapt natin sa kanila. Isa pa yang, child protection. Katulad po sa eskuwelahan, 'di ba? Bawal sisigawan, bawal pagagalitan. Kaya po nawala yung disiplina ng mga bata. Kaya nawala na yung paggalang sa mga teacher. Dalawa po 'yan. O dati may Boys Town sa mga sutil, tapos wala, eh. Pakawalan lang ng pakawalan, eh. Wala po kaming magagawa, menor de edad, eh. Kaysa sumabit yung pulis. Wala na pong Boys Town, baka hindi niyo po alam. Ang tapang magsalita, eh, 'no? May Boys Town dito, hindi mo pala alam. Yan, ganyan yung sinasabi natin na pasok ng pasok kahit galit. Takang-taka ko diyan sa mga yan, hayaan ko na lang mabwisit. Anyways, isa pa, 'di ba? Yung child protection policy naman. Putya kung babasahin niyo nga yun, wala nang gagawin yung mga teacher, bawal mong pagalitan, basta ma-o-offend yung bata kahit matitigan, eh. Kaya yung mga bata lumaking sutil. Alam niyo po, kaya mas maganda rin maganda rin yung ano, eh, maganda rin yung, anong tawag dito, maganda rin yung nagkaroon ng pandemya kasi nag-aaral yung bata ano na, eh. Kasi noon pati yung magulang, eh, dahil alam nila na bawal sasaktan yung anak nila, alam nila na bawal ipapahiya, 'no? Lahat bawal, eh, ang tatapang ng mga magulang ngayon na magreklamo. Reklamo agad, eh. Alam niyo po diyan sa mga community, mer sa totoo lang po, meron po mga mga tagal-sulsul,
Sa mga malalaki eskwelahan, yung mga meron pong taga-solsol sa magulang, lapit mo dali mo sa division, tanggal yan teacher na yan. Ganun kaagad eh. Alam nyo, ganun kaagad yung banatan. Kaya punta naman kaagad sa division yung mga division office yung mga magulang, reklamo kaagad sa DepEd. Isa pa, yung isumbong mo kay Tulpo. Before pa sumikat to si Tulpo, isumbong mo kay Tulpo na. Meron na, di ba? Si ano pa yata nun, yung kuya pa, yung isumbong mo kay Tulpo. Buhat po nung nauso yung isumbong mo kay Tulpo. Kaya po yung mga estudyante natin, ang hirap na. Ngayon, may mali pang konsepto yung mga magulang, no? Alam na nilang sutil yung anak nila sa bahay. Gusto nila maging matino sa eskwelahan. Kasalanan ng ano pag hindi matino. Paano titino yan? Eh, konsentidor kayo. Hindi naman lahat na magulang. Pero dati po kasi, naalala ko nung tayo mga estudyante, di po ba? Nakakahiya po na mapatawag ka ng teacher yung magulang. Kaya bugbog yung mga estudyante pag pinatawag sila, kahihiyan po yun. Ngayon, pasugod yung mga magulang. Pag umiyak yung bata, napahiya. Nariyan na kagad. So good. Kaya maganda po itong ginawa ni Vice President dahil una, pinagtanggol niya yung mga teacher. Yeah? Ikalawa, ano yung problema? Ano yung problema na yan? Hindi siya naniniwala na umamin si Makagago. Kalat na po. Nasa na tayo? Nangungulit yung mga kala nila nag-iimbento tayo ng balita eh. Lahat na po nakapanood na. Kayo na lang. Huwag niyong i-insist na kayo ang tama kung lahat na halos nakapanood na. Okay. Opo, pati po yung mga uniform, pati yung kulay ng buhok. Natatandaan ko po, yung hindi pa po si BP Sara yung panahon po ni Pangulong Duterte. Nagreklamo yung hindi ko matandaan kung anong probinsya yun, yung may kulay yung buhok. Cebu yata yun eh. Yung bata, may kulay yung buhok niya tapos hindi siya pinapapasok dahil may kulay yung buhok. Nagreklamo, nanalo. Ay ang ng hatol ng DepEd, papasukin. Sabi ko, puta, mali yan. Mali ang ganyang mga pananaw. Hindi natin tinuturuan yung bata na maging sumunod sa disiplina. At least, na-appreciate po. Alam niyo po, ang kagandahan, napakarami pong teacher sa buong Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, isang more or less million po ang teacher sa Pilipinas. Nakuha po lahat ni Sara Duterte sa single na niya na yan. Kala nyo ba kinukundi na siya ng mga teacher? Hindi. It's about time na meron DepEd secretary na ipagtanggol naman yung mga teacher. Kasi yung mga DepEd secretary parang mga politiko noong araw. Eh. Ang piniplis yung mga magulang. Eh. At least eto, pinagtanggol niya yung mga teacher. Sarado kagad. Sinong tututol sa sinabi ni BP Sara? Wala. Inihintay natin parusa sa teacher, di ba? Hindi pinarusahan, puta. Doon ako bumilib talaga sa mga Duterte. Hindi po sila nagpapatangay lang sa kung ano ang popular. Hindi po sila nagpapatangay lang kung ano yung gustong, 'di ba? Kung ano yung kung ano yung tama. Tama 'yun eh. Nagalit yung teacher. Pero pagalitan mo rin yung kung sino man ang principal. Wag mo nang pag-tiktokin. Oh, yan pa, isa pa. Kayong ACT party list, alam nyo, magpakita naman kayo ng gratitude. Ni thank you, wala kang ginawa, Franz Castro. Di ba? Simple lang yun. Bakit doon yung makikita
kung anong uri ng leader si VP Sara. Okay, punta po tayo rito sa mga kulentong. May akala nila putok kay VP Sara yung ghost student, di ba? Nakita niyo naman po kung paano umaksyon si VP Sara. Ito, ang utos niya po, habulin. Dalawa po yung utos niya, no? Tiyakin na yung bago mag-issue ngayon ng pera diyan sa mga private school. Private school po yung nakatanggap niyan. Kung yung mga private school nandaya sa ghost student, kasi po akala nila ghost student sa public, hindi po. Ano ngayon kung mag-ghost student ka sa public, anong mahita ni Sara Duterte doon? Wala naman siya mahita ron. Yung private po kasi, no? Tulong po ng gobyerno sa mga private school. Mag-enroll sila na mahirap na bata sa private school, ang magbabayad gobyerno, DepEd. Yun po yun, no? May mga private school na sutil, para lang po alam nyo yung issue na to, yung GASPE. May mga private school na sutil, nag-submit ng mga pangalan, wala namang estudyante, pangalan lang. Puro credentials. Kumubrap sila sa DepEd. Yan yung ine-expose na ghost student. Kita nyo, tinantanan nila si ano. Hindi nila alam kasi. Paano makikinabang si Sara Duterte? Hindi naman siya ang tatanggap nun. Private school yun. Hindi naman nila, wala pong kaugnayan si Sara Duterte sa private school. Syempre talagang ganun. Kung dati maluwag sila, di ba? Eto credentials, bigay ng pera. Ngayon, hinigpitan na ni Sara Duterte. Tiyakin muna na may bata bago magbigay. Ngayon, kung merong nabigyan nung dati pa at walang bata, ganyan maganda sa mga Duterte. Hindi po nagtatanong, kaninong administrasyon ba to? Sino ba ang DepEd secretary nung nang approve to? Wala pong ganun tanong. Kung nakapagbigay kayo ng pera dyan sa private school na yan, tapos walang estudyante, bawiin natin. Simple. Okay, punta po tayo rito sa kay Barry Gutierrez na mapagmarunong. Pangit tong wala akong sandalan na upuan, no? Magano nga ako, yung bukas nga ibabalik ko yung may sandalan ako. Nababaluktot yung tiyan ko. Hindi ako komportable. Maganda sa ano kasi hindi nakikita kama, pero ang sakit sa tiyan. Tiis ganda lang tayo. Okay. Ito po ang sabi ni Barry Gutierrez. Pakita ka na, Barry. Every Filipino, especially those who claim to be leaders, must stand up against this arrogance and harassment. Ang nananahimik pa rin sa harap ng ganitong panggigipit ay malinaw na duwag o mas malala, traidor. Ayan. Gusto ni Barry Gutierrez, lahat ng leader magsalita tungkol sa aggression ng China. Alam mo, Barry Gutierrez, kaya kayo talunan eh. Hindi po dapat lahat nagsasalita. Mali yan eh. Kaya si Lenig, ginawa nyo mukhang tanga eh. Lahat ng issue, nakasawsaw siya. Lahat ng issue, meron siyang say. Wala naman talaga siyang dapat pakialam. Pag nagsalita lang naman siya, ganito lang naman siya magsalita. Itataguyod natin ang mga nasa laylayan, gigibain natin ang pader ng kahirapan, iaangat natin ang mga pangarap ng mga puta, kahit wala na akong sense, kaya ko rin magsalita ng mga ganung magtalumpati ng ganun. Wala namang kahulugan yun. Ano ibig sabihin na iaangat natin yung mga nasa laylayan? Ano ibig sabihin nun? Anong gagawin? Ano yung secret deal? Secret nga eh. Nagpapaniwala kasi.
Sikreto pala, bakit nila nalaman? Alam niyo, illogical yung mga secret deal na yan. Kasi ganito po yan, no? Dating Pangulo, may diskarte siya nun. Di ba? Tahimik tayo noon. Ngayon, may bagong Pangulo, dumiskarte siya para tumahimik ulit tayo. Gusto nyo ano ba yung secret deal na yan? Apektado ba tayo? Hindi po tayo apektado ngayon. Hindi tayo apektado noon, hindi tayo apektado ngayon. Alam niyo, niloloko niyo lang yung sarili niyo sa secret deal na yan. Hindi pa siya. Sayang tong vlogger na to. Para sa kanya, sayang ako. Okay, napakasimple lang po. Ano yung sinasabi niyo secret deal? Sekreto ba na magkaibigan tayo ng China? Friends to all, enemies to none? Sekreto ba yan? Alam niyo yung mga, sekreto natin. Alam niyo, pinapaikot lang kayo ng mga vlogger niyo. Nagpapauto naman kayo. Secret deal. Ano yung secret deal? Sekreto nga eh. Alam niyo po, lahat po ng gobyerno, kaya nga merong mga confidential. Hindi po lahat yan sinasabi. May mga deal po yung mga pangulo ng mga mundo. Para kayong mga bagito sa ano. Ibig nyo sabihin, lahat ng nangyayari sa Malacanang, dapat, ipaalam sa taong bayan. Katarantaduan naman. Alam nyo, sawan-sawa na ako sa pakikipag-deal sa mga bugok nyong vlogger. Secret deal. Ano ba mang kinakila? Di wag nyo sundin yung secret deal. Ibig nyo sabihin yung secret deal ng China tsaka palagay na natin. Magagaling kasi yung mga utak ng mga vlogger nyo. Palagay na natin may secret deal. O ngayon, iba na Pangulo. Ituloy natin yung secret deal nyo ni Duterte Yun ba sinabi ni Marcos? Hindi niya inalam na kung ano yung secret deal. Ang alam po ng lahat ng presidente, ako na presidente ngayon, sa akin na kayo makikipag-deal. Lahat po na nagaganap ngayon sa West Philippine Sea, yan na po ay si President Marcos na po. Alam ko naman kung ano yung gusto nyong palabasin. May secret deal yan, kaya tayo may problema sa West Philippine Sea. Nakakasawa kay paliwanagan. Hindi po sinekreto yung